Isa akong bilyonaryo. Kabanata 1461471481495150. Hayaan mong pumalit ka sa akin. Kung wala ka, magiging miyembro ako ng team na ito. Sabi ni Karen na puno ng hinanakit. Pop. Ang tunog ng malutong na singsing, diretso sa dance room, at si Joanna ay nakatingin lang kay Karen, tahimik pa rin. Oh, how dare you stare at me? Ano pa ba ang gusto mong patulan sa akin? I tell you, my father is the chairman of Aston Group. Kahit matalo kita, anong magagawa mo sa akin? Matapos marinig ito, tumalikod si Joanna at umalis ng walang sabi-sabi. Sa sandaling ito, tumigil sina Karen at Amy sa paghabol sa kanya. Umisi lang sila at sinabi sa likod ni Joanna. Nako, totoo pala ang isang ama na nanganak ng walang ina. Sabi mo matagal nang namatay ang tatay niya. Paano siya pinanganak? Ang nanay niya kaya at iba pang ligaw na lalaki ang nagnanakaw ng mga lalaki. Kaya natin siya. Mahirap sabihin. Bakit hindi nagpakasal muli ang kanyang ina sa isang babae? Walang may gusto. Ang mga taong ganito ay gustong umakyat sa langit ng hakbang-hakbang. Isang bastos na hindi alam kung ano ang pinalaki ng mabahong asong babae. Ngunit pagkarinig nito, agad na huminto ang mga hakbang ni Joanna, at isang mapanganib na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Tumalikod siya at sumugod kina Karen at Amy. Sa puso ni Joanna, sarili niyang kontrabida ang kanyang ina. Kahit anong sabihin ng iba, wala siyang kwenta. Ngunit kapag nasangkot na ang kanyang ina, hindi na siya pakakawalan ni Joanna. Kahit sa dormitoryo, hindi ka pinagtatawanan ng mga iyon ang nanay ni Joanna. Ang lahat ng ito ay bunga ng sadyang paggabay ni Joanna. Nagulat din sina Karen at Amy. Nakaalerto sila at naghanda sa pag-atake. Gayunpaman, si Joanna ay lubos na desperado. Ang isa ay upang patumbahin silang dalawa. Pagkatapos noon, hindi na napigilan ng tatlo ang pag-abala sa lupa. Si Karen at Amy ay hindi mo kalaban. Iniisip ni Amy na hindi magandang magpatuloy ng ganito. Nandito sila para turuan ka ng leksyon. Ngayon paano mo siya matuturuan ng leksyon? Inabot niya ang isang kamay at diretsyong pinindot ang cellphone niya. Oo naman, sa oras na ito, may ilang lalaki na biglang sumulpat mula sa pinto. Nang makita nila ito, diretso silang pumasok. Kinayla nila si Joanna pataas at sinampal sa mukha. Damn bitch, how dare you beat my woman? Nagalit man si Joanna, hindi pa rin siya ang kalaban ng mga lalaking ito. Pagkatapos ay bumangon sina Karen at Amy mula sa lupa, nakita si Joanna na nahuli, at tiningnan ang sarili sa salamin na parang baliw na babae. Mas lalo silang nagalit. Sinampal siya ng mga ito sa mukha ni Yumanrong. You bitch, you dare to beat us, babarilan ka namin. Sa mga salitang ito, sina Karen at Amy ay binubugbog at sinisipa si Joanna. Ang magandang babae na nakatayo sa isang tabi, nang makita ito, ay sumimangot at sumigaw. Enough! Nabaril mo ba siya? Ngayon, nakita ng magandang babaeng ito sina Karen at Amy na binubuli si Joanna. Siya ay malamig na nanunood, at hindi nakikilahok o tumigil sa kanya. Pero ngayon, kung hindi siya pipigilan, mas malamang na si Joanna ay direktang patayin ng dalawang galit na tao. Direktang sinabi ng dilag kina Karen at Amy. Amy, kung mag-aaway ka ulit, paano mo sasabihin kay Sheila kung may problema siya? Higit pa rito, bawal ang mga dayuhang lalaki na pumunta sa aming dance studio. Ano ang ibig mong sabihin sa pagpayag sa mga taong ito? Gusto mo harapin si Sheila? Sa oras na ito, tiningnan ni Amy ang kagandahan at nagbigay ng malamig na ugong. Shirel Jordan, anong klaseng tao ka sa tingin mo? How dare this bitch beat me? What happened when I asked my boyfriend to help me?
Si Shirel, isang magandang babae na nagngangalang Shirel Jordan, ay hindi pa rin natinag nang marinig niya ang mga salita ni Amy. Nagtinginan lang sila ng malamig sa isa't isa. Nang makita ang sitwasyong ito, naramdaman din ni Karen at Amy na halos natapos na nila ang kanilang laban at sinabi sa mga lalaki. Let's go. Huwag mo na pansinin tong babaeng to. Pagkatapos ng lahat, si Amy ay natatakot pa rin kay Sheila. Kung alam ni Sheila na napakaseryoso niyang nilabag ang mga tuntunin ng liga, tiyak na gagawin ni Sheila ang dahilan na ito para gumawa ng gulo. Maging si Amy ay hindi masyadong mahusay sa pakikitungo dito. Bago umalis, tumalikod si Amy at sinabi kay Joanna. Bitch, I'd better advise you to quit voluntary, or you'll feel better in the future. Pagkatapos nito, umalis ang grupong ito ng mga tao. Sa oras na ito, diretsyong naglakad si Shirel sa tabi ni Joanna at sinabi sa kanya, Joanna, okay ka lang. Sa oras na ito, ang buhok ni Joanna ay nakakalat, at ang mahabang buhok ay nakatikip sa mukha ni Joanna, at si Joanna ay bumulong. Ang aking ina ay hindi isang patutot. Ang aking ina ay hindi isang patutot. Nang makita ito, agad na umiling si Shirel, bumantong hininga at sinabi kay Joanna. Ganito ang kaso dito. Hindi ibig sabihin na ang isang mahusay na husay at talento ay makakapagpatayo dito. Dahil wala kang magandang pamilya, ipinapayo ko sa iyo na mas mabuting humanap ka ng mayaman at makapangyarihang kasintahan. Ang iyong mga kondisyon, hindi ito napakahirap. Ngunit pagkatapos marinig ito, itinaas ni Joanna ang kanyang mukha kay Shirel at sinabing, mayroon akong kasintahan. Sa oras na ito, marinig ang mga salitang, boyfriend, mukhang mas maganda ang mood ni Joanna. Dahan-dahan siyang umupo sa lupa, pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha, at sinabi kay Shirel, salamat. Sa mga salitang ito, iniabot din ni Joanna ang kanyang kamay kay Shirel. Gayunpaman, nakita ni Ahirel ang hitsura ni Joanna, ngunit umiling siya at sinabi sa kay Joanna. Hindi naman kailangan na magkakilala tayo ngayon. Kapag kaya mo talagang magstay dito, makikipag-shake hands ako sayo. Oo nga pala, dahil may boyfriend ka, hayaan mo siyang sunduin ka sa lalong madaling panahon. Dahil boyfriend mo, hindi ba ito ginagamit para protektahan ka sa panahong ito? Nang marinig ito, tumango rin si Joanna, pagkatapos ay direktang kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Marvin, ngunit isang pangungusap ang nagmula sa telepono. Paumanhin, ang numero na iyong na-dial ay naka-off, mangyaring muling i-dial sa ibang pagkakataon. Natawa si Shirel sa tunog ng tawag ni Shirel sa telepono at sinabi kay Joanna. Mukhang hindi ka masyadong mapagkakatiwalaan na makahanap ng boyfriend na to. Kung gusto mo talagang magstay dito, mas mabuting pag-isipan mo ang suhestyon ko. Hindi nakakahiyang umasa sa mga kondisyon mo. Nang marinig niya ang mga salita ni Shirel, medyo natarante rin si Joanna. Hindi niya inaasahan na hindi makalusot ang mobile phone ni Marvin. Mabilis siyang humingi ng tawad at sinabi kay Shirel. Hindi siya ganoon. Wala akong pakialam kung anong klaseng tao siya. Pakiramdam ko lang ay basura ang mga taong hindi kayang protektahan ang kanilang mga babae sa kritikal na panahon. Nang matapos itong sabihin ni Shirel, hindi niya pinansin si Joanna. Sa halip, pumunta siya sa isang tabi at nagpatuloy sa pagpraktis ng pagsasayaw. Medyo nawala din ang puso ni Joanna, ngunit sa mga oras na ito, biglang nakakita ni Joanna ng isang figure na tumatakbo papunta dito na baliw. Biglang nagningning ang kanyang mga mata at sinabi niya kay Shirel. Heto na siya. Sa oras na ito, tila baliw si Marvin. Diretso siyang pumasok sa dance training room, pagkatapos ay itinaas si Joanna at sinabi sa kanya. Paumanhin, may nangyari sa akin at hindi ko natanggap ang tawag mo. Okay ka lang ba? Nang makita ni Shirel sina Joanna at Marvin na magkayakap, may kislap na sakit at panghihinayang sa kanyang mga mata.
Sinabi niya kay Joanna. Mas mabuting i-reserve ko ang aking opinyon. Magagawa mo ito sa iyong sarili. Pagkatapos noon, hindi na siya tumuloy sa dance room at umalis dito. Sa oras na ito, nakita ni Marvin ang magulo na hitsura ni Yumanrong at nagmamadali din siya. Sinabi niya kay Joanna. Ikaw. Anong nangyari sa'yo? Sabihin mo sa akin kung may nagawa kang mali. Kung ngayon lang ay naglakas loob ang babaeng iyon na ay bully ka, pupuntahan ko siya. Gayunpaman, sa oras na ito, hinaranggan ni Joanna ang mga labi ni Marvin at sinabi sa kanya. Marvin, miss ko na ang nanay ko. Pupuntahan ba natin ang nanay ko? Pagkatapos sabihin ito, direktang sumandal si Joanna sa mga braso ni Marvin at bumulong kay Marvin. Noong bata ako, napakahirap ng pamilya ko, at kahit isang piraso ng karne ay hindi ako nakakain noong New Year. Noong panahong iyon, bata pa ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nanood ng iba na kumakain ng karne, gusto ko ring kumain ng karne. Bilang resulta, ang aking ina ay naglakad ng 30 milya sa araw ng bagong taon upang magbenta ng ilan sa mga kalakal sa bundok sa bahay, at pagkatapos ay lumakad ng 30 milya upang bumili ng karne mula sa labas. Pagbalik niya, nakasalubong niya ang isang lobo sa bundok. Lahat ng karneng binili niya ay kinain ng lobo. Sa wakas, hinawakan niya ako sa kanyang mga bisig at umiyak, na nagsasabi na nagsisisi siya para sa akin. Ngunit sa dulo, iniluwa niya ang isang piraso ng karne mula sa kanyang bibig, na hilaw na karne. Natakot ako na ang mga lobo ay direktang makakain ito, ngunit ang piraso ng karne na direktang nakagat niya mula sa kanyang bibig ay laging nakatago sa kanyang bibig. Alam ko noong panahong iyon, mahal na mahal ako ng nanay ko, napakabait niya sa akin, isa siyang dakilang ina. Hindi siya bitch. Nang marinig ito, biglang nanlumo ang puso ni Marvin at sinabi kay Joanna. Tell me who dares to insult my tita like this. Ngunit sa oras na ito, umiling si Joanna at sinabi kay Marvin. Now these are not important, I just want to be with my mother now. Dalawa lang ang kamag-anak ko. Kayo ng nanay ko ngayon, tayong tatlo, hinding-hindi maghihiwalay, okay. Nakita ni Marvin ang kalagayan ng pag-iisip ni Joanna at naunawaan niya na ang mood ni Joanna ay pabago-bago ngayon. Hindi ito ang oras para itanong ang mga tanong na ito, kaya direktang binuhat ka ni Marvin mula sa lupa at sinabi kay Joanna. Well, punta tayo sa hotel at tignan natin si tita. Sa mga salitang ito, hinawakan ka ni Marvin pababa ng hagdan at sumakay ng taxi. Master, punta tayo sa Star Garden. Sa oras na ito, nakita ng driver ang hitsura ni Marvin at Joanna, ngunit tumawa siya at direktang sinabi sa kanila. Then you are very anxious or we will go straight to the school. Mula dito sa Star Garden kung pupunta ka sa paaralan, makakatipid ka ng malaking bahagi ng distansya, ngunit ang kawalan ay kailangan mong magbayad ng kaunting bayad sa pagpasok. Well, mas maaga mas mabuti. Direktang sinabi ni Marvin sa driver sa oras na ito. Ngayon ay hindi maganda ang sitwasyon ni Joanna, natural na ayaw niya ng sobra. Sige, maupo ka na. Pumayag naman ang driver at diretsyong pinaandar ang sasakyan. Ngunit sa oras na ito, biglang tumunog ang mobile phone ni Marvin. Si Adrian pala. Ang Adrian na ito ay walang kinalaman, ngunit hindi niya tatawagan ang kanyang sarili. Natigilan si Marvin, at pagkatapos ay direktang ikinonekta ang telepono. Well, ano ang problema? Well, young master, may something. Sa oras na ito, nag-alinlangan si Adrian, kaya medyo naiinip si Marvin at sinabi kay Adrian. Tero, mag-usap tayo. Well, let me just say that, Ms. Mila, there have been some physical changes, and now she has been admitted to the hospital. At saka, parang medyo seryoso. Ano?
Sa oras na ito, nagulat si Marvin nang marinig ito. Napatingin siya kay Joanna at bumulong sa cellphone niya. Ano ang nangyayari? Nung nasa hotel ako ngayon, gusto ng staff ng hotel na linisin si MS. Mila, pero that time, nakita kong hindi tama ang mukha ni MS. Mila, kaya tinawagan ko ang doktor ng hotel para gawin ang isang pangunahing pagsusuri para kay MS. Mila, ngunit kalaunan ay hindi natapos ang pagsusuri. Si MS. Mila ay direktang nahimatay, kaya ang mga tao sa hotel ay direktang ipinadala si MS. Mila sa ospital. Ngayon si MS. Mila ay ipinadala sa Light Hospital. Kara rating kulang. Please come and have a look. Matapos marinig ito, muling lumubog ang puso ni Marvin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Mila ay may sakit sa oras na ito. Sa pakikinig sa tono ni Adrian, kitang-kita na hindi pangkaraniwan ang kalagayan ni Mila. Ngayon lang naranasan ni Joanna ang ganyan. Kung diretso mong ipapaliwanag kay Joanna ang sitwasyon, hindi ko alam kung matatanggap ba ito ni Joanna. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi maaaring maantala, kaya sinabi ni Marvin ng direkta sa driver. Master, pumunta ka na sa Light Hospital. Kanina lang narinig din ni Joanna yung boses sa phone pero hindi niya masyadong narinig. Sa oras na ito, narinig niya ang mga salita ni Marvin at sinabi kay Marvin. Anong problema? Bakit tayo pupunta sa ospital ngayon? There's something wrong with my tita's health. Now she's in the hospital, but don't worry, it's certainly not a big problem. Mahigpit na niyakap ni Marvin si Joanna at hinaplos ang mukha ni Joanna para hindi ka na masyadong maguluhan. Ngayon ay maaari na lamang naming hayaan si Joanna na makita si Mila sa lalong madaling panahon, upang makasiguro ka. Ngunit sa sandaling ito, biglang huminto ang sasakyan. Sumimangot si Marvin at sinabi sa driver. Master, nagmamadali ako ngayon. Bibigyan kita ng dobleng presyo. Bilasan mo sa ospital. Ngunit ang driver ay napahiya at sinabi. No way. Nakaharang ang daan sa unahan. One-way street tayo at may sasakyan sa likod natin. Hindi tayo makaikot. Inilabas ni Marvin ang kanyang ulo at nakitang may ilang mamahaling sasakyan na nakaparada sa intersection sa harap niya, na nag-iwan lamang ng maliit na puwang sa intersection. Ang mga taong ito ay malinaw na may hawak na ilang mga aktibidad. Nakita ni Marvin ang ilang lobo, bulaklak at iba pang bagay sa harap nila. Nandito ang mga sasakyang ito para lang pigilan ang iba na dumaan. Ngunit ito ay malinaw na pribadong operasyon ng mga estudyanteng ito. Kung tutuusin. Naiintindihan din ni Marvin na kung may mga aktibidad sa paaralan. Gagawa man lang sila ng warning sign sa intersection para ipahiwatig na nakaharang ang kalsada, imbes na maipit sa gitna tulad ngayon. Sure enough, I saw this car blocked here, and someone came from it. Nima, bulag ka ba? Alam mong hindi ka makakalusot dito, at ang dami mong tumatakbo dito. U-turn tayo. Ang nagsasalita ay may singsing sa ilong sa kanyang ilong at kinulayan ang pulang buhok. Mukha siyang halimaw. Pero sikat na brand ang suot nitong lalaking ito. Obvious naman na mayaman siya kaya hindi naglakas loob na saktan siya ng driver. Hindi mad-apa, nakaharang ang likod, hahayaan mo lang munang makaalis sa daan ang mga nasa likod. Gulo. Ang lalaking nagmumura, dumiretso sa dulo ng kalsada, gustong paikutin ang sasakyan sa likod. Ngunit nakasimangot si Marvin at sinabi sa lalaki. You're blocking this road. May report ka ba? May advance instructions ka ba? Screw, sino ka? I'll do whatever I like. What do you think? Sa oras na ito. Ang pulang buhok ay napag-alitan at narinig ang mga salita ni Marvin, isang grupo ng mga tao ang lumapit sa likuran, bawat isa sa kanila ay makulay, tulad ng isang 7 kulay na plato.
Naunawaan ni Marvin na mas magtatagal para makasama ang mga taong ito dito, kaya tumingin na lang siya at tumigil sa pagsasalita. Nang makitang hindi nagsasalita si Marvin, ang mga taong ito ay agad na tumawa ng sarkastiko at tila mga tagapayo. Pumunta sa intersection at harangan ito. Huwag mong ipagpaliban ang negosyo namin. Nang makitang umalis ang mga taong ito, sinabi ni Marvin sa driver. Kaya mo bang maglakad sa isang gilid ng bangkita? Maaari akong magdagdag ng pera. Manong, it's not a matter of increase the money or not. I can't drive up at all. Look, these people are stuck here, and they are all luxury cars. It's not easy to walk on the sidewalk. In kaso na bangga, hindi ko kayang bayaran. Sa oras na ito, ipinaliwanag ng driver na ito ay normal. Pagkatapos ng lahat, si Marvin ay isa lamang sa kanyang mga bisita, at hindi niya kailangang saktan ang mga gangster na ito na hindi madaling masaktan alang-alang kay Marvin. Nang marinig ito, nagngangalit si Marvin. Kung mayroon siyang sariling sasakyan ngayon, hindi na niya kailangang tumingin sa mga mata ng mga tao. Naisip niya ang Lamborghini na inorder niya noon, ngunit hindi pa ito dumarating. Medyo nanlumo si Marvin. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang nakaisip ng solusyon si Marvin at direktang sinabi sa driver. Di ba sabi mo hindi ka marunong mag-drive? How about I drive it? Tiningnan ng driver si Marvin at hindi nasisiyahang sinabi. Sige, dumating ka, dumating ka. Umupo si Marvin sa driver's seat at ang driver ay umupo sa co-pilot seat. Ay seatbelt mo. Ano? Narinig ng driver ang sinabi ni Marvin, ngunit hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Marvin. Bigla niyang nakita na pinaandar agad ni Marvin ang sasakyan at tinapakan ang accelerator hanggang sa ibaba. Ang kotse ay gumawa ng direktang dagandong at bumagsak sa harap nito. Ngayon pa lang, medyo nagulat ang maliliit na gangster na iyon nang makitang paparating na ang sasakyan. Gayunpaman, may nakakita na ang nasa driver's seat ay hindi ang driver, kundi si Marvin. Sumigaw lang sila. Gerald, parang nakaupo lang sa driver's seat yung mabahong bata. Tinatakot ba niya ako? Anong kinatatakutan mo? Lahat tayo ay nasa kamay ni Kuya Gerald. How dare this boy come here? Sa oras na ito, ang lalaking nagngangalang Gerald, na siyang pinuno, ay nakatayo lamang sa gitna ng kalsada, hindi natatakot na mabangga siya ni Marvin. Ngunit sa oras na ito, malamig ang mga mata ni Marvin. Ang lahat ng mga taong ito ay mga assholes. Kung papatayin sila, papatayin sila. Dapat silang patayin para sa mga tao, hindi banggitin na kahit na sila ay pinatay, sila ay wala kay Marvin. Pabayaan na ang mga maliliit na gangster na ito. Kahit na ang mga mayayamang pamilyang iyon ay tuluyang nawasak, ang mga pagkain na iyon ay hindi magkakaroon ng anumang pinsala. Parang baliw si Kuya Gerald. Sa oras na ito, medyo nataranta ang maliliit na gangster na ito nang makita nilang pabilis ng pabilis ang sasakyan ni Marvin. Napatingin si Gerald sa ugong ng sasakyan at nanginginig din sa kanyang puso. Sa wakas, hindi na siya makatiis at sumigaw. Tumakbo. Sa kabutihang palad, ang grupong ito ng mga tao ay mabilis pa ring magtago, direktang tumatalon patungo sa gilid ng kalsada, ito ay isang mapanganib na pagtakas mula sa epekto ng Marvin. Gayunpaman, ang mga sasakyan sa likod nila ay hindi pinalad para sa kanila. Ang tunog ng taxi card ng Marvin ay direktang nagpabagsak sa mga sasakyang iyon sa isang tabi. Pagkatapos ay sumugod sila sa venue na kanilang itinakda, binasag ang ilang mga lobo, bulaklak at isang malaking cake sa putik. Ito ang daan palabas at direktang patungo sa ospital. Pagkatapos noon, hindi na bumagal si Marvin. Kinailangan niyang bumalaw hanggang sa kanyang destinasyon ng mabilis. Sa oras na ito, ang driver ng taxi sa upuan ng driver ay namutla, tulad ng isang piraso ng puting papel,
at bumulong. Tapos na, tapos na. Hindi ako magdadrive sa buhay ko. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Marvin at ipinagpatuloy ang kanyang pagkilos. Anyway, may harang sa pagitan nila. Kung ayaw mamatay ng driver, hindi siya nang ahas na agawin ang kanyang manibela sa ilalim ng high-speed maneuver na ito. Makalipas ang mahigit 10 minuto, tumili si Marvin at diretsyong inihinto ang taxi sa pintuan ng ospital. Bumaba sina Marvin at Joanna sa sasakyan at nagmamadaling pumunta sa ospital. Sa oras na ito, si Adrian ay nakatayo sa pintuan na naghihintay kay Marvin. Nakita ni Marvin si Adrian, unang sinabi sa kanya. Tulungan ang driver sa likod na harapin ito. Tiningnan ni Adrian ang gulo sa sasakyan. At naintindihan din niya kung paano dumating si Marvin sa pagkakataong ito, kaya diretso siyang nag-order ng isang katulong sa tabi niya, at pagkatapos ay pumunta silang tatlo sa ward sa itaas. Ano na ang sitwasyon ngayon? Direktang tinanong ni Marvin si Adrian. Puno rin ng gulat si Joanna. Matapos marinig ito, direktang sinabi ni Adrian kay Marvin, well, mas mabuting tanungin mo muna ang doktor. Sa lalong madaling panahon 3 tao ay sa ward, at Joanna makita ang ina sa intensive care unit, kaagad ay malungkot mula sa puso, nasa sabik na umiyak. Ma, ano bang problema mo? Sa oras na ito, maraming tao ang mabilis na hamarang sa iyo. Kung tutuusin, nasa panganib pa rin si Mila at hindi makapasok. Tinanong ni Marvin ang doktor sa isang tabi. Anong sakit niya? Sa sandaling makita ng mga doktor na ito na magalang na nakatayo si Adrian sa likod ni Marvin, agad nilang naunawaan ang pagkakakilanlan ni Marvin at maingat na sinabi kay Marvin. According to our test, it should be renal failure, which is very serious. We have to have a renal replacement operation. At saka, may iba pang hindi maipaliwanag na sintomas sa pasyente, hindi lang renal failure. Kaya naman, hindi pwede. Siguraduhin kung anong sakit ang mayroon siya sandali. Kabiguan ng bato. Nang marinig ni Marvin ang 3 salitang ito, bigla siyang pumalakpak sa kanyang puso. Hindi niya talaga inaasahan na si Mila, napakabuting tao, ay magkakaroon ng kakaibang sakit. Nang makita si Joanna sa isang tabi, ang puso ni Marvin ay lalong nagdurusa. Maganda ang buhay nila ngayon. Dahil dito, nagkasakit si Mila na talagang nakakalungkot. Noong una, naisip ni Marvin na upang pasalamatan si Mila sa pagpapalaki sa iyo ng mabuti, binalak niyang magpakita ng kabanalan kay Mila at hayaan si Mila na mamuhay ng magandang buhay sa hinaharap. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napunta siya sa ganoong katapusan, na nagpalungkot kay Joanna. Mayroon bang anumang paraan upang gamutin ito? Sa oras na ito, direktang nagtanong si Marvin, ang pinakakagyat na bagay ngayon ay tingnan kung may anumang paraan para magamot siya, at sinabi ng isang doktor sa ospital kay Marvin. May paraan para gamutin ito. Kung kailangan mong magpa-opera ng renal replacement, pwede ka man lang mag-delay ng ilang oras. Bihira lang ang blood type ni MS. Mila. For a moment, it's not so easy upang mahanap ang tugma ng pinagmulan ng bato. Sa aking bato, ang uri ng dugo ko ay dapat tumugma sa aking ina. Sa oras na ito, narinig ni Joanna ang sinabi ng doktor, diretsyong tumayo, at marihing sinabi sa doktor. Ngunit matapos marinig ang sinabi ni Joanna, nagkatinginan ang mga doktor na ito sa kahihiyan. Ito. Miss Joanna, ikaw. Sa oras na ito, may sinabi ang isang doktor. Tiningnan ni Marvin ang mga doktor, ngunit pinagalitan niya sila. Anong ginagawa mo? Tingnan mo kung ano ang dapat kong gamitin, bilisan mong gawin ang pagsusuri, tingnan mo kung magkatugma ang bato ni Joanna. Matapos marinig ang mga salita ni Marvin, ang mga doktor na ito ay abala at dinala si Joanna upang magpasuri. Ngunit nang makita ni Adrian na galit si Marvin, magalang niyang sinabi sa kanya.
Huwag kang magalit, young master. Para sa iyo ang mga taong ito. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Marvin. Hindi nakakagulat na ang mga doktor na iyon ay nag-atubiling ngayon lang. Malinaw, ang dahilan kung bakit mahalaga si Mila sa kanila ay dahil Mila ay nanay ni Joanna at si Joanna ay kasintahan ni Marvin. Gayunpaman, isang masamang opsyon para kay Marvin na tretuhin si Mila sa pamamagitan ng paninira sa iyo. Kung tutuusin, may kulang na kidney. Kahit nadagdagan mo ang bato sa pamamagitan ng iba pang pinagmumulan ng bato mamaya, ang katawan ni Yumanrong ay malubhang masusugatan. Hindi ka makaka-recover sa maikling panahon na isang pinsala para kay Marvin. Kaya naman nagdalawang isip silang makinig sa payo ni Joanna. Dahil pumayag si Marvin, naglakas loob silang subukan ka. Siyempre, alam ni Marvin na ang pag-opera sa bato ay pinsala din sa iyo, ngunit iisa lang ang ina ni Joanna. Dahil si Joanna mismo ay handang palitan si Mila ng bagong kidney, walang paraan si Marvin para pigilan ito. Mapapanood lang niya si Joanna na gawin ito para sa kanyang ina. Sa oras na ito, ang puso ni Marvin ay puno ng kawalan ng kapangyarihan. Sure enough, kahit maging mayaman na siya, wala rin siyang kapangyarihang makabalik sa langit sa harap ng mga ganitong bagay. Kung maaari din siyang magkaroon ng ilang immortal-like means, hindi siya haantong sa ganito. Sa oras na ito, nang makitang nagpalit na si Joanna ng kanyang damit at papasok na para sa pagsubok, biglang nakaramdam ng matinding pagkabalisa si Marvin at diretsyong sumugod, hawak-hawak si Joanna. Marahan ding niyakap ni Joanna si Marvin. Pagkatapos ng ganoong bagay, tila lumaki na ang sikolohiya ni Joanna. Pinisil niya ang isang ngiti at sinabi kay Marvin, "Hindi bale. Nakita ko sa TV na kahit iisa lang ang kidney ko, kaya kong mabuhay ng maayos. Malusog din akong tao pero iisa lang ang nanay ko. I can't live without her." Nakita ni Marvin si Joanna at muling umiyak. Marahan niyang pinunasan ang pisngi ni Joanna at inaliw siya. "Hindi mahalaga. Naiintindihan ko. Sige lang. Hihintayin kita sa pinto." Pagkatapos ay dahan-dahang naghiwalay ang dalawang tao, sinundan ni Joanna ang doktor sa silid ng pagsusuri, at si Marvin ay nakatayo sa pintuan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng sakit sa puso. Hindi talaga siya makapaniwala kung bakit napakahirap ng buhay ni Joanna. "Joanna, tiyak na magiging maganda ang pakikitungo ko sa iyo sa hinaharap at babayaran ko ang lahat ng paghihirap na dinanas mo noon." Hindi nagtagal, tinakpan ni Joanna ang kanyang katawan at lumabas mula rito. Pagkatapos ay kailangan nilang maghintay para sa oras ng pagsubok. Sa oras na ito, nakahiga si Joanna sa mga bisig ni Marvin at ang buong tao ay kumukulot. Napakasakit ng test ngayon, not to mention the kidney replacement. Nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Marvin at hinawakan si Joanna sa kanyang mga bisig. Sa wakas, lumabas ang doktor, at agad na lumapit sina Marvin at Joanna sa doktor at nagtanong, "Kumusta na? Ano ang sitwasyon?" Gayunpaman, ang mga doktor na ito ay lumapit kay Marvin na may blankong mukha at sinabi sa kanya, "Young master, may mali sa sitwasyong ito. Anong nangyari? Ituwid natin ito." Nakita ni Marvin na nauutol pa rin ang doktor sa oras na ito, at agad na sumigaw ng galit. Nang makitang galit na si Marvin, mabilis na sinabi ng doktor, "Ayon sa laboratory tests, hindi kayang pantayan ni Miss Joanna ang kidney ni Ms. Mila. Hindi sila pwedeng magpa-kidney exchange operation." Ano? Sa oras na ito, ang puso ni Marvin ay nabigla, at si Joanna ay bumagsak din at sumigaw. "Imposible, imposible. Bakit hindi tugma?" Ngunit naiintindihan din, ang pagtuklas ng doktor ay hindi magiging mali, ngayon ay isang patay na barko, kahit na walang paraan upang bumuho. Mayroon bang anumang paraan upang mahanap ang pinagmulan ng bato sa ibang lugar?
Sabi ni Marvin na may malamig na mukha at kinakagat ang ngipin, ngunit nahihiyang sumagot ang doktor. Young Master, bihira ang blood type ni MS. Mila kaya natatakot ako na hindi ko ito mahanap ng ilang sandali. Kakalabas pa lang namin ng notice sa buong mundo, at magtatagal para mahanap ito. Inip na hinamples ni Marvin ang pader. Obvious naman na baka hindi na makatagal si Mila. Kung huli na upang mahanap ang pinanggagalingan ng bato, walang paraan upang iligtas si Mila. Sa oras na ito, bumulong ang doktor kay Marvin. Sa katunayan, mayroon kaming isa pang natuklasan. Magsalita ka dali kung may sasabihin ka. Si Marvin ay labis na nabalisa sa oras na ito. Ayaw niyang makinig sa mga paikot-ikot na mga doktor na ito, ngunit direktang sinabi ng doktor kay Marvin. Pagkatapos ng aming pagsusuri, si MS. Mila at si Miss Joanna ay hindi direktang magkadugo. Ano? Sa oras na ito, si Marvin ay puno ng walang katapusang sorpresa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Mila ay walang kaugnayan sa dugo kay Joanna, na lubos na ikinagulat ni Marvin. So sino si Joanna? Bakit hindi si Mila ang biolohikal na ina ni Joanna? Ampun ba si Joanna? Gayunpaman, alam ni Marvin na kahit na si Mila ay hindi ang biolohikal na ina ni Joanna, ililigtas ni Joanna ang kanyang buhay upang iligtas siya, kaya direktang sinabi niya sa mga taong ito. Huwag kang masyadong mag-alala, gawin ang iyong makakaya upang iligtas si Mila. Oo. Pumayag naman ang mga doktor at pumasok na sa trabaho. Sa oras na ito, nakikita ni Marvin ang kawalan ng pag-asa ni Joanna at inaaliw siya. Well, you don't have to be so sad. I've launched all my efforts to find the source of kidney. There will be good news soon. Makalipas ang mahigit 10 minuto, biglang lumabas ang isang doktor at sinabi kay Marvin. Young Master, nakahanap na po kami ng angkop na kidney source at nakipag-ugnayan na po kami sa isa't isa. 5 oras din bago dumating ang isa't isa. After 5 hours, pwede na kaming mag-opera. Matapos marinig ito, napakasaya ni na Marvin at Joanna. Nahanap na ng kaparihang kidney, kaya hanggat napapalitan ang kidney, magkakaroon ng pagkakataon si Mila na mabuhay. Direktang sinabi ni Marvin sa doktor. Dapat maging mabilis, kahit anong uri ng mga kondisyon ang iharap ng taong iyon, subukang sumang-ayon. Nang makitang bumuti na ang mukha ni Marvin, gumaan din ang loob ng mga doktor na ito. Kung tutuusin, natatakot din sila. Kung sakaling hindi nila magamot si Mila, ano ang dapat gawin ni Marvin? Ngunit sa oras na ito, biglang lumabas ang isang doktor sa ward at sinabi sa karamihan. Ito ay hindi maganda. Ngayon ang mga organo ng pasyente ay nagsisimulang mab-aigo, at ang dahilan ay hindi malaman. Ano? Nang marinig ito, isang grupo ng mga doktor ang sumugod sa ward ni Mila sa isang iglap, at ayaw ni Marvin na manatili sa labas. Sa halip, nagpalit siya ng protective suit at pumasok sa ward kasama si Joanna. Pagkatapos ng pagsusuri, tinanong ni Marvin ang doktor. Ano ang nangyayari? Well, young master, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. MS. Mila body is exhausted for no reason. It looks like not normal pathological changes at all. It's more like some other means. Other means. Ibig mong sabihin lason. Napakunot ng noo si Marvin. Si Mila ay isang maliit na babae sa kanayunan. Sino ang lalasunin si Mila? Posible talaga, pero napakahusay ng skill ng poisoning. Hindi dapat ordinaryong chemical poison, maaaring biological poison, gaya ng legendary poison. Nang sabihin ito ng doktor, hindi siya makapaniwala. Pagkaraang marinig ito, biglang nanlaki ang mga mata ni Marvin at gulat na tinanong ang doktor. Anong ibig mong sabihin, Gudu? Iyan ba ang alam ko?
At sa oras na ito, biglang nagising si Mila, umuubo, ngunit malinaw ang kanyang kamalayan, nakita ang napakaraming tao sa paligid, tinawag ang takot na Joanna. Nang marinig ni Joanna ang tawag ng kanyang ina, agad siyang pumunta sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ni Mila, at sinabing may luha sa kanyang mukha. Ma, nandito na po ako. Nakita ni Mila na hindi na kayang umiyak ni Joanna. May ngiti sa kanyang mukha, marahan niyang hinawakan ang buhok ni Joanna at sinabi kay Joanna. Anak, mukhang hindi ko na kaya. Sa susunod may sasabihin ako sa'yo. Ma. Mom. Don't talk about it. I know. Kahit ano pa yan, sabihin mo sa akin kapag gumaling ka na. Sa oras na ito, napaluha si Joanna at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Mila. Nang makita ni Marvin ang sitwasyong ito, napagtanto niya na lumilingon si Mila. Natatakot ako na wala na talagang pag-asa. Kaya si Marvin ay direktang gumawa ng kilos sa mga doktor sa paligid niya. Ang mga doktor na ito ay agad na naging espiritual at dahan-daang umatras. At si Marvin ay nakatayo sa gilid ni Joanna, tahimik na nakatingin kay Mila. Nang makita ni Mila na umalis na ang lahat ng tao, nagpakita rin siya ng ngiti at sinabi kay Joanna. Kung ano ang gusto kong sabihin, alam kong hindi ko na kaya, kaya sasabihin ko sa iyo ang sikreto. Nakikinig ako. Sa oras na ito, malapit nang umiyak si Joanna. Tanging hikbi lang ang naiiyak niya sa bibig niya. Gayunpaman, si Mila ay nagpakita ng isang ngiti, marahang hinawakan si Joanna at sinabi sa kanya. Sa katunayan, hindi kita anak. Ang iyong pagkakakilanlan ay isang inapo ng isang misteryosong pamilya. Ang iyong ama ay isang dakilang bayani, ang iyong ina ay isang ginang ng isang malaking pamilya, at ako ay katulong ng iyong ina. Hindi. Ikaw ang aking ina. Ikaw ang aking ina. Sa oras na ito, nang marinig ito ni Joanna, nagsimula siyang umiyak ng may higit na kalungkutan, habang si Mila ay bumantong hininga at patuloy na nagsabi. Alam kong hindi mo ito matatanggap saglit. Ikukwento ko sana ito sa iyo noong ika-22 kaarawan mo, ngunit hindi ako nakarating sa oras na iyon. Sa oras na ito, tumingin si Mila kay Joanna, ngunit ang kanyang mga mata ay tila napakalayo, na para bang may naaalala siyang isang magandang bagay. You have to remember that your biological mother loves you more than I do. She is even willing to give her life for you, you know. Ang kombinasyon ng tatay mo at ng nanay mo ay hindi pinahahalagahan ng lahat ng pamilya nila. At that panahon, pagkatapos kang buntisin ng nanay mo, para mabuhay ka, pumayag siya sa hindi maisip na mga kondisyon ng mga problema sa pamilya. Nang maglaon, noong ipinanganak ka, gusto ka pa ring patayin ng mga taong iyon, ngunit ang iyong ina ay tumalon sa bangin kasama mo. Sa kanyang mga bisig upang hayaan kang mabuhay. Pero ang hindi alam ng mga iyon, matagal ka nang ipinagkatiwala ng nanay mo sa akin. Nang maglaon, inilibot kita upang makatakas, at sa wakas ay tumira sa bundok. Nagtataka ka kung bakit hindi tayo lumabas ng bundok nitong mga taon. Natatakot kasi ako eh. Natatakot akong hanapin ulit ako ng mga taong iyon. Hindi ka nila kilala, pero makikilala nila ako. Mas gugustuhin ko pang maging mahirap sa lugar na iyon kaysa matagpuan ako ng mga taong iyon. Salamat sa mga sumusubaybay. Paki-like and subscribe naman.